Kabanata 466. Subscribe. Bottom line. Bakit ka bumalik? The moment the middle-aged man in the car saw Justin, natigilan siya. Ano sa tingin mo? Malamig ang boses ni Justin, at sinuntok niya ang bintana ng sasakyan gamit ang kanyang kamao. Sa isang malakas na boom, nabasag ang bintana ng sasakyan. Isang walang awa na kislap ang sumilay sa mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang siya ay bumaba sa accelerator. Kahit na kailangan kong mamatay, kasama mo ako. Sa isang segundo, ang itim na kotse ay bumangga sa isang malapit na puno na tila ito ay isang toro na nabaliw. Napasigaw si Diana sa takot at namutla ang kanyang mukha. Yumuko siya at hinawakan ang kanyang tiyan, at ang tanging iniisip niya ay kailangan niyang protektahan ang kanyang sanggol. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, isang nakakabinging dagandong ng dragon ang pumuno sa hangin. Ang kumikinang na Dragon's Roar Sword ay tumama sa aspaltong kalsada, na lumikha ng bitik na ilang metro ang lalim. May baliw na kislap sa mga mata ng kalbong lalaki habang umuungal, walang silbi. Kahit na ang isang immortal ay hindi makakapagligtas sa kanila ngayon. Ganoon ba? Kahit na ang isang walang kamatayan ay maglakas loob na hawakan ang isang hibla ng kanilang buhok, tatapusin ko pa rin siya. Biglang naging malamig ang tingin ni Justin. Gamit ang isang alon ng kanyang espada, isang matunog na boom ang tumunog. Ang aspaltong kalsada na mahigit 10 metro ang lapad ay nahati na parang malambot na chiffon cake gamit ang kanyang espada. Maging ang mga sasakyang nag-zoom sa kalsada ay nahati rin sa dalawa gamit ang kanyang espada. Tinipan ni Justin ang pinto ng kotse at binuhat si Diana palabas ng passenger seat. Ayos ka lang ba, darling? Ayos lang ako. Umiling si Diana. Mapatla pa rin ang mukha niya, at halatang gulat pa rin siya sa nangyari. Buti naman at ayos ka lang, napabuntong hininga si Justin. Napakaamo ng titig nito habang nakatingin sa kanya. Ngayong nandito na ako, walang makakasira sa iyo at sa bata. Si Azure, na pumatay ng hindi mabilang na mga kaaway sa buong buhay niya, ay nagkaroon lamang ng mahinang lugar para kay Diana. Makalipas ang kalahating oras, may dumaong helicopter, at tumalon si Hades mula rito. Lumuhad siya sa harap ni Justin sabay hampas. Paumanhin, Mr. De La Cruz. Dahil sa kapabayaan ko kaya hindi ko maprotektahan si MS Smith. Walang pag-aalinlangan na sinulyapan siya ni Justin habang hawak niya si Diana, nagulat pa rin, at patungo sa malayo. Bibigyan kita ng isang oras para matapos ito. Taka ko lang ililigtas ang buhay mo. Oo, Mr. De La Cruz. Hindi naglakas loob si Hades na pabulaanan siya. Nang mawala si Justin sa di kalayuan ay namalaya na lamang niyang basang-basa na ang likod niya sa pawis. Gayunpaman, sa sandaling iyon, mahinang nagsalita ang isang nakabaluti na sundalo sa likod ni Hades, "Sir, napakatagal na mula noong umalis siya sa opisina ni Azure. Bakit takot na takot ka pa rin sa kanya? Ngayon, ang buong opisina ng Azure ay nasa ilalim ng iyong kontrol, at wala siyang kontrol kahit ano. Bakit takot na takot ka pa rin sa kanya? Tsaka pinirito na ang lalaking ito. Paano tayo makakahanap ng kahit ano sa loob ng isang oras?" Nang marinig ito, may bakas ng inis ang bumungad sa mga mata ni Hades. Lumingon siya at mahinahong nagtanong, "Gaano ka nakatagal kasama?" "10 taon na akong kasama mo, sir." Magalang na tugon ng sundalong nakabaluti ng itim. "Kabuong 10 taon na ito, hindi ko ba nasabi sa iyo ito?" Tinulya pa ni Hades ang sundalo at nagpatuloy, "May mga bagay na mas mabuting huwag sabihin. Dahil minsan, kapag may sinabi ka, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na magsalita muli." Nang matapos niya ang kanyang mga salita, nanlamig ang mga mata ni Hades. Hinawakan niya ang kawal sa leeg at bumulong, "Simula kailan ka nagkaroon ng karapatang magkomento sa mga utos ni Azure? Hindi yan ang ibig kong sabihin, sir." Agad namang nataranta ang nakabaluti na sundalo matapos niyang makitang galit na galit si Hades. "Pasensya na po, sir. Patawarin mo ako. Wala ka ng mga pagkakataon." Ang Hades sa sandaling iyon ang siyang nagpasindek sa lahat ng nasa opisina ni Azure at hindi lamang isang subordinate na lumuhad sa harap ni Justin na basang-basa sa pawis ang likod. "Sir." Bago natapos ng sundalo ang kanyang mga salita, isang malutong, nakakabasag ng buto ang narinig. Hinawakan ni Hades ang leeg ng sundalo sa dalawa. "Tandaan na kontrolin ang iyong bibig sa iyong susunod na buhay.
Pinunasan ni Hades ang kanyang mga kamay at malamig na tumingin sa grupo ng mga sundalong nakabaluti sa likod niya. Harapin ang kanyang katawan. Opo, Ginoo. Sa kanyang utos, hindi mabilang na mga itim na nakabaluti na sundalo ang sumugod. Makalipas ang ilang oras, abala na ang lahat sa opisina ni Azareth. Inubos ni Hades ang halos lahat ng resources mula sa Azareth's office para malaman ang pagkakakilanlan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, ang lalaki ay sumabog na sa hiwa-hiwalay kasama ang kotse, at ang eksena ay isang ganap na gulo. Isang mapanghamong gawain para sa kanya na hanapin ang pagkakakilanlan ng lalaki sa loob ng isang oras. Ngunit makalipas ang isang oras, tuluyang nagpakita si Hades sa harapan ni Justin. Nahanap ko na, Mr. De La Cruz. Tinabi ni Hades sa mahinang boses, ang taong ito ay nagmula sa dark web. Isa siyang napakababang antas ng assassin. Sa madaling salita, isa lang siyang low-level suicide attack assassin. Sa palagay ko, mayroong isang tao na gumagamit ng pamamaraang ito upang subukan kung bumalik ka sa bansa. Pagsusulit. Naging yelo ang tingin ni Justin nang marinig ang sinabi ni Hades. Tinusubukan na nila ako sa pamamagitan ng paggamit kay Diana. Mukhang matagal na nilang pinagplanuhan ito. Bagamat kalmado ang tono ni Justin, may nakakatakot at nakamamatay na kislap sa kanyang mga mata. Tila ang ilang mga tao ay walang ideya tungkol sa kanyang ilalim na linya. Ginoo. De La Cruz, nabigo akong protektahan si MS Smith dahil sa aking kapabayaan. Please parusahan mo ako ayon sa gusto mo. Si Hades ay hindi nakahanap ng anumang dahilan para sa kanyang sarili. Lumuhad siya sa harap ni Justin at nagboluntaryong parusahan. Kahit hindi alam ng iba, alam na alam ni Hades na si Diana ang bottom line ni Justin. Siya ang takong ni Achilles. Kapag may humipo sa kanya, walang alinlangang minarkahan sila ng kamatayan. Bago ako umalis, hindi ba sinabi ko na sa iyo na kapag may nangyari kay Diana, magiging dead meat ka? Pinandilatan ni Justin si Hades na walang bahid ng emosyon. Oo, Mr. De La Cruz. Tinabi mo kanina. Ibinaba ni Hades ang kanyang ulo at tumugon, kung ang aking kamatayan ay maaaring makabawi sa aking pagkakamali, kung gayon mangyaring patayin ako, Mr. De La Cruz. Ayokong magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Tinitigan ni Justin si Hades ng masama. Inilibre ko ang buhay mo sa pagkakataong ito dahil nakasama mo ako sa mga pagdanak ng dugo at malagim na labanan. Ngunit kung may susunod na pagkakataon, maaari mong wakasan ang iyong sariling buhay. Huwag mong dumihan ang aking mga kamay. Kung kahit maliit na bagay ay hindi mo magawa, anong mga karapatan mo para pamahalaan ang buong Azareth's office? Oo, Mr. De La Cruz. Alam ko ang pagkakamali ko. Hindi pa rin nakahanap ng dahilan si Hades para sa kanyang sarili. Alam na alam niya na ang paggawa ng dahilan para sa kanyang sarili sa harap ni Justin ay walang pinagkaiba sa pagkakaroon ng death wish. Ang bagay na pinakahinamak ni Azareth sa kanyang buhay ay ang mga taong naghahanap ng mga dahilan para sa kanilang sarili. Kabanata 467. 100 milyong bounty. Ituloy ang paghahanap. Gusto kong malaman kung sino ang kumuha ng assassin na ito mula sa dark web bago ito magdilim. Gusto ko ring malaman kung sino ang nag-orkestra nito. Napakalamig ng tingin ni Justin. Si Diana ang nasa ilalim niya. Mamamatay ang sino mang humipo sa kanya. Oo, Mr. De La Cruz. Agad na tumayo si Hades at umatras. Pero aalis na sana siya, pinigilan siya ni Justin. Teka, paalisin mo si Zachary mula sa Jazza. Simula ngayon, siya na ang personal na mamamahala sa kaligtasan ni Diana. At hayaan siyang ayusin ang mga bagay sa Jazz ng mag-isa. Isa pa, sabihin sa kanya na kung mawala ng kahit isang hibla ng buhok si Diana, maaari siyang maghanda na itapon sa Northern Crimson Prison. Oo, Mr. De La Cruz. Aayusin ko agad. Agad na napatras si Hades. Sa pagkakataong ito, nangyari ang insidente dahil sa kanyang kapabayaan. Sa kanyang katayuan, natural na hindi niya masubaybayan ang sitwasyon sa Jadeboro sa lahat ng oras. Ngunit dahil na rin sa kapabayaan niyang ito ay muntik na siyang magbuwis ng buhay. Pagkalabas niya ng pinto ay tinawag niya si Zachary. Cherry, ako ito. Nang matapos ang tawag, narinig ang boses ni Zachary sa kabilang linya. Alam kong ikaw iyon. Anong problema? Bibigyan kita ng 1 oras para makabalik kaagad sa Jadeboro mula sa Jazza.
Kapag na-late ka ng kahit isang minuto, babalatan kita ng buhay. Hindi nagaksaya ng kahit isang segundo si Hades at diretso sa punto. Bakit ako pupunta dahil lang sa sinabi mo? Napangisi si Zachary. Sino ka sa tingin mo? Hindi ka sasama, di ba? Ayaw ni Hades na mag-aksaya ng oras sa kanya. Sige. Kung hindi kita makikita sa loob ng isang oras, maaari kang maghanda mula sa pagiging Vanquisher King of War tungo sa hari ng bilangguan. Kaagad pagkatapos niyang magsalita, naghanda si Hades na ibaba ang tawag. Ngunit nang malapit na niyang gawin iyon, nagalit si Zachary, sino ang sinusubukan mong takutin? Ano ang gagawin mo sa akin kung hindi ako pumunta? Ikaw, Hades. Hindi mo ba ako kayang kausapin ng maayos kung gusto mong tulungan kita? Bakit kailangan mong maging bastos tungkol dito? Sinong nagsabi na kailangan ko ng tulong mo? Malamig na tugon ni Hades. Ito ay utos mula sa Azura's office. Lalaban ka ba? Utos. Sino ang nag-utos nito? Nag-iba agad ang tono ni Zachary nang marinig na utos iyon. Ginoo. De la Cruz. Hindi mapakali si Hades sa kanya. Mas mabuting pumunta ka sa Jadeboro sa loob ng isang oras. Simula ngayon, ikaw na ang bahala sa kaligtasan ni Diana. Kung mawalan siya ng kahit isang hibla ng buhok, maaari kang maghanda sa halip na maging hari ng Northern Crimson Prison. By the way, hindi ako ang nagsabi nito. G. De la Cruz ginawa. You can decide for yourself kung gusto mong sumama o hindi. Nang matapos siyang magsalita, hindi na binigyan ni Hades ng pagkakataon si Zachary na pabulaanan at agad niyang ibinaba ang tawag. Samantala, sa sala, nagsindi ng sigarilyo si Justin at naglakad patungo sa balkonahe pagkaalis ni Hades. Bago nabuntis si Diana, nakaugalian na niya ang paninigarilyo sa balkonahe. Justin, anong nangyari kay Diana? Napabuga na lang si Justin ng sigarilyo nang biglang tumunog ang boses ni Emmeline sa likuran niya. Tahimik na tumabi sa kanya si Emmeline. Wala lang. Naaksidente lang siya. Biglang tinapik ni Justin ang sigarilyo at idinagdag, bakit wala kang klase ngayon? Justin, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na summer break ko. Hindi pa nagsisimula ang paaralan, si Emmeline ay nagsuot ng galit na galit. Oh, naalala ko na ngayon. Hinimas ni Justin ang kanyang mga templo. Nagsisimula nang sumakit ang kanyang ulo. Kamakailan lang, ang dami niyang pinagdadaanan kaya hindi niya pinansin si Emmeline. Simula nang maghiwalay sila sa Durban, pumunta siya kay Jethro Ina, at may umagaw kay Diana pagbalik niya. Wala siyang oras para maalala kung nagsimula na ang paaralan ni Emmeline. O tama na. Dapat kang manatili sa bahay at alaga ang mabuti ang iyong kapatid sa mga susunod na araw. Tawagan mo agad ako kung may mangyari. Ngayong gabi, magpapadala ako ng mga tao para magpatrolya at protektahan kayong dalawa sa lahat ng oras. Kung wala kang anumang apurahan, subukang huwag lumabas. Paalala ni Justin sa kanya. Bagamat simula sa araw na iyon, nasa kamay na ni Zachary ang kaligtasan ng kanilang pamilya, hindi pa rin nila binitawan ang kanilang pagbabantay. Kung sila ay naging pabaya muli, ito ay magiging huli para sa pagsisisi. Justin, may nangyari ba? Nang marinig ni Justin na gustong magpadala ng magpapatrolya sa buong orasan, namutla ang mukha ni Emmeline sa gulat. Kung tutuusin, alam na alam niya ang personalidad ni Justin. Kailangang magkaroon ng isang malaking bagay para sa kanya upang pumunta sa ganoong haba. May umagaw kay Diana kanina lang, nakakunot noong sabi ni Justin. Kung tama ang hula ko, dapat ay may napakaraming assassin na gumagalaw sa lalong madaling panahon. Ano? Assassins? Nanginginig sa takot si Emmeline nang marinig ito. Nakarinig lang siya ng mga assassin sa mga pelikula at hindi pa siya nakatagpo ng isa sa totoong buhay. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Kailangan mo lang manatili sa tabi ni Diana. Sa mga susunod na araw, huwag siyang papasukin sa opisina. Ako na ang bahala sa lahat. Pinutol ni Justin ang sigarilyo at bumalik sa ikalawang palapag. Sa kwarto, mahimbing na natutulog si Diana. Pero kahit ganon, mukhang hindi pa rin siya masyadong maayos. Hinawakan niya ng mahigpit ang kumot gamit ang dalawang kamay at pinagsalubong ang kilay. Halatang nabigla pa rin siya sa pangyayari. Nang makita ito, dahan-dahang lumapit si Justin at umupo sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang binitawan ang pagkakahawak ni Diana sa kumot at hinawakan ang kamay nito. Huwag kang matakot, nandito ako ngayon.
Walang sino man sa Earth ang maaaring makapinsala sa iyo. Kung sakaling mangyari ito ay nasa ibabaw lamang ng aking patay na katawan at kapag nawasak ang opisina ni Ozure. Sa mahimbing na pagtulog, tila narinig ni Diana ang kanyang mga salita, at ang kanyang mahigpit na nakakunot na mga kilay ay hindi namamalayan. Makalipas ang isang oras, nang unti-unting dumidilim ang langit, lumabas si Justin ng kwarto. Sa sala, nakahandusay si Emmeline sa sopa habang nanunood ng telebisyon. Ang kanyang mahaba at payat na mga binti ay kaakit-akit. Gayunpaman, hindi man lang interesadong tumingin si Justin. Paimpol niyang tinignan ang orasan sa dingding at napansin niyang alas 7 na. Madilim na ang langit at dapat na malapit nang dumating si Hades. Gaya ng inaasahan, sa pagbaba niya ng hagdan, nakita niyang itinulak ni Hades ang mga pinto ng mansyon na may malamig na ekspresyon. Nahanap ko na, Mr. De La Cruz. May isang tao sa bansa na nag-aalok ng 100 milyong bounty sa dark web para sa iyong ulo. Si M.S. Smith at ang kanyang buong pamilya ay kasama rin sa bounty. Gayunpaman, ang bounty para sa kanila ay hindi kasing taas at nagkakahalaga lamang ng 1 milyon. At ito ay kahit sa pera ng Chinayan. 100 milyong pabuya para sa aking ulo. Napangisi si Justin nang marinig ang sinabi ni Hades. Gusto nila ang ulo ko for just 100 million. Hindi ba nila ako minamaliit? Kabanata 468. Listahan ng langit ng mga asasin. Kabuong buhay ni Ozure, maraming tao ang gustong pumatay sa kanya. Ilang taon na ang nakalilipas, ang bounty sa kanyang ulo ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming taon na lumipas, mayroon pa ring mga nag-iisip na maaari silang magbayad ng 1 milyon para ilabas siya. Maghanap ka pa. Gusto kong makita kung gaano katagal kayang magtago ang mga taong ito. Ngumuso si Justin. Isang kislap ng lamig ang sumilay sa kanyang mga mata. Nang umalis siya sa tiyanija at pumasok sa Jetro Inn, kanina pa niya hinihintay na tumalo ng grupo ng mga clown na kanina pa nagtatago. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa unang araw na bumalik siya, parang hindi na sila nakapagpigil. Oo, Mr. De La Cruz. Agad namang tumango si Hades. Nandito na ba si Zachary? Casual na nagsindi ng sigarilyo si Justin habang naglalakad patungo sa pinto. Oo, nasa labas siya. Bahagya pang nakalabas ng kwarto si Justin nang makita niya si Zachary sa pintuan. Mukhang nagmamadali siyang pumunta rito dahil wala na siyang oras para magpalit ng damit. Nagmamadali siyang pumunta dito sa suot niyang green camouflage suit. Nang makita niya si Justin, nagmarcha si Zachary para batiin ang lalaki, Mr. De La Cruz. Pagkatapos ng araw na ito, iiwan ko ang no. Isang vilya sa iyong mga kamay. Tandaan, kung sino man sa no. Isang vilya ang mawala ng kahit isang buhok, pananagutin kita. Malamig na utos ni Justin. Oo, Mr. De La Cruz. Mabilis na inayos ni Zachary ang kanyang likod. Ginoo. De La Cruz, anong nangyayari? Bakit mo ako pinatawag mula sa Jackson nang nagmamadali? Kailangang magtanong ni Zachary. Sa karakter ni Justin, kung hindi dahil sa mga bagay na may malaking kahalagahan, hindi sana hiningi ni Justin si Zachary na bumalik mula sa jazz ng biglaan. Nakidnap si Diana. Sa sandaling magsalita si Justin, nagbago ang ekspresyon ni Zachary. Alam na alam niya ang ibig sabihin ni Diana kay Justin. Sinong gumawa nito? Tanong ni Zachary. Isang grupo lang ng mga clown. Timpleng sagot ni Justin. Hindi ito ang iyong concern. Ang kailangan mo lang gawin ay panatilihing ligtas ang no. Isang vilya. Oo, Mr. De La Cruz. Ginoo. De La Cruz, magpapadala ba ako ng isang tao para protektahan si M.S. De La Cruz? Mahinang paalala ni Hades sa kanya. Oh, ibig mong sabihin Sofia. Nagsalubong ang kilay ni Justin. Oo. Tumango si Hades. Dahil sa kanyang katayuan, alam niya ng eksakto ang relasyon ni Justin at ng pamilyang De La Cruz. Alam na alam din niya ang koneksyon ni na Sofia at Justin. Ang pamilyang De La Cruz ay hindi sana bumangon upang maging ang pinakamaimpluwensyang pamilya sa Yaleville kung si Sofia lang ang namumuno. Kung wala si Justin, paano nila naabot ang ganoong bagay? Hindi na kailangan. Umiling si Justin at nagpatuloy, iilan lang sa Azure's office ang nakakaalam tungkol sa relasyon namin ng De La Cruz family.
Gayunpaman, kung sakali, ipakuha ni Andy ang ilan sa kanyang mga tao na magpatrolya sa tirahan ng De La Cruz ng lihim na 24 na oras sa isang araw. Kung may makita silang kainahinala, hulihin ka agad. Kung kinakailangan, kumilos muna at magtanong sa ibang pagkakataon. Oo, Mr. De La Cruz. Sa loob ng ilang minuto, ang mga utos ni Justin ay natupad sa maayos na paraan. Nang maayos na ang lahat, lumingon si Justin kay Hades at nagtanong, nalaman mo na ba kung sino ang tumanggap ng misyon sa halagang 100 milyon? Oo, meron ako. Tumango si Hades. Ito ay Cobra, ika-10 sa Heaven List. Nakarang sa ika-10 sa Heaven List. Nang marinig ni Justin ang katagang iyon, biglang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Tiyak na narinig niya ang tungkol sa Heaven List. Noon pa man ay may listahan ng kinikilalang publiko sa mga mamamatay tao, at ito ay pinaghiwalay sa 4 na bahagi, langit, lupa, madilim, at ginto. Ang pagkakasunod-sunod ng listahan ay personal na inayos ng tagapagtatag ng Dark Web. Ang mga ranggo ay tinutukoy ayon sa mga gawain na ginawa ng mga mamamatay tao, ang kahirapan ng mga gawain, at ang kapangyarihan at katayuan ng mga target. Ang Heaven List ay nasa pinakatuktok habang ang Earth List ay nasa ibaba. Sa makatuwid, ang sinumang nauna sa listahan ng langit ay ang hindi mapag-aalinlanganang hari sa lahat ng mga assassin. Naaalala ko na ang Punisher na ipinadala ko sa Northern Crimson Prison ilang taon na ang nakakaraan ay nasa ikatlong pwesto sa Heaven List, tama ba ako? Tila naalala ni Justin ang ilang impormasyon ng biglaan. Tama. Tumango si Hades at sinabing, mula nang makulong siya, hindi na-update ang order sa Heaven List. Hanggang ngayon, siya pa rin ang pangatlong pwesto sa Heaven List. Mukhang walang espesyal ang Heaven List na ito. Matapos ang napakaraming taon, walang nakalampas sa ikatlong pwesto sa rangkang. Bahagyang ngumiti si Justin habang may bakas ng pang-aalipusta sa kanyang mga mata. Ilang taon na ang nakalilipas, si Punisher, na pumangatlo sa listahan ng langit, ay pumunta sa Chania upang magsagawa ng pagpatay. Ang target ng kanyang misyon ay si Azure, si Justin mismo. Sa kasamaang palad, si Punisher ay halos hindi na nakadikit kay Justin nang itapon siya ng huli sa Northern Crimson Prison, at nanatili siya roon hanggang sa araw na ito, nakakulong sa dilim. Ang reward money noon ay umabot sa 1 bilyon. Mukhang lumalala ang bawat henerasyon ng mga mamamatay tao kaysa sa nakaraan. Umiling si Justin. Lumingon siya kay Hades. I relay mo ang order ko kay Dorian. Tapos na ang hatol ni Punisher. Sabihin mo kay Dorian na palayain siya. Pakawalan siya. Nagulat si Hades nang marinig iyon. Pagkatapos ng lahat, si Punisher ay nakagawa ng isang malubhang krimen. Ang kanyang hatol ay dapat na walang hanggan. Kung tutuusin, hindi naman kalabisan kung binaril siya ng 100 ulit. Paano maaalis ang kanyang sentensya? Oo. Mataray na sagot ni Justin. Gayunpaman, bago mo gawin, ipasa sa kanya ang isang mensahe para sa akin. Sabihin mo sa kanya na gusto ko siyang makilala bago siya umalis. Kilalanin siya. Sambit ni Hades. Paano kung ayaw niyang sumama? Gagawin niya. Humisi muli si Justin bago siya nagpatuloy, kung tumanggi siyang sumama, patayin mo na lang siya. Oo, Mr. De La Cruz. Natural na walang masabi si Hades tungkol sa utos ni Justin. Gayunpaman, bago siya tumalikod para umalis, hindi niya maiwasang mag-request, Mr. De La Cruz, may isang bagay na gusto kong itanong, ngunit hindi ako sigurado kung naaangkop ito. Magtanong ka, casual na tugon ni Justin. Ang isang tulad ng Punisher ay mas mabuting patay na. Bakit gusto mo siyang makilala? Sa totoo lang, palaging hinahamak ni Hades ang mga assassin na ito. Ang Heaven List ay walang iba kundi isang load ng hogwash. Walang kwenta. Sa harap ng ganap na kapangyarihan at linya ng mga baril, ano ang magagawa ng isang mamamatay tao lamang? Isang putok lang ang kailangan para patayin siya. Kung hindi iyon sapat, pagkatapos ay 10 putok. O 100. Hindi ako naniniwala na hindi kayang tapusin ng 100 shot ang isang third ranker sa buong Heaven List. Hindi mo ba naisip na ang Dark Web ay napakatahimik kamakailan? Ngumiti ng nakakaloko si Justin. Ginoo. De La Cruz, ibig mong sabihin. Simple talaga. Ngumiti si Justin. Kung hindi alam ng Dark Web ang lugar nito at nasa ibang bansa, dapat na lang natin itong alisin. Hindi mo ba iniisip na ang Punisher ang magiging perpektong sandata?
Naiintindihan mo, Mr. De La Cruz. For a split second, nirehistro ni Hades ang ibig sabihin ni Justin. Ano ang silbi ng isang organisasyon ng mga assassin na hindi kontrolado ng Azures Office? Ito ay mas mahusay na umalis. Kabanata 469. Tagapagparusa. Ang Northern Crimson Prison ay matatagpuan sa Sanguine Desert, isang tiwangwang at pinabayaan ng Diyos na lugar sa gitna ng kawalan na walang iba kundi buhangin na umaabot ng milya-milya. Dito, maaaring lumipas ang isang taon nang walang ni isang patak ng ulan. Mayroon lamang buhangin, tonelada nito, na inaanod sa hangin. Gayunpaman, sa araw na iyon, ang maalamat na Hades, pinuno ng 8 hari ng digmaan, ay dumating sa itinakdang lugar na ito. Tikalapag lang ng Army Green Combat Helicopter sa Northern Crimson Prison ng daan-daang sundalo na armado ng mabibigat na armas ang mabilis na humakbang at itinutok ang kanilang mga baril kay Hades sa loob ng sasakyan. Tumigil ka. Sinong pumunta doon? Kapag nalaman ng mga sundalong ito na medyo may kakaiba sa kanya, magpapaputok sila ng kanilang mga baril at maglalagay ng hindi mabilang na mga butas sa kanyang ulo. Galing ako sa Azures Office. Kahit na may daan-daang baril na nakatutok sa kanyang ulo, nanatiling kalmado at walang takot si Hades. Mahinahon niyang sinulyapan ang tropa ng mga sundalo at sinabing, nasaan si Dorian? Dalhin mo siya dito ngayon. Mula sa opisina ni Azure. Sa sandaling marinig nila ang opisina ni Azure, ang mga ekspresyon ng mga sundalo sa labas ng helicopter ay nagbago ng husto. Para sa kanila, ang Azures Office ay kumakatawan sa pinakamataas na awtoridad at kapangyarihan. Sino ka? Ako si Hades. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagsalita. Sa sandaling ginawa niya iyon, isang maitim na gintong selyo ang lumitaw sa harap ng mga sundalo. Sa itim na selyo, nakasulat sa malalaking titik na pula, ay ang kanyang pangalan, Hades. Todd. Sa sandaling nakita nila ang Seal of Hades, ang hindi mabilang na mga sundalong nakasuot ng itim na baluti ay agad na napaluhod ng may malakas na kalambog. Mabuhay kay Hades. Ito ay si Hades, ang pinuno ng 8 hari ng digmaan. Ang kanyang katayuan sa Azures Office ay pangalawa lamang sa Azure. Maging si Dorian ay kailangang umatras ng ilang hakbang nang makita niya si Hades, pati na ang isang grupo ng mga sundalong tulad nila. Mabilis. Iulat sa Excalibur King of War. Sabihin mo sa kanya na dumating na si Hades. Sa sandaling mailabas ang utos, isang sundalo ang nauna sa paggawa ng ulat. Maya-maya, si Dorian, na nakasuot ng suit of armor, ay nagpakita. Hades. Ano ang nagdala sa iyo dito? Mula noong araw na itinatag ang Northern Crimson Prison, hindi na natapakan ni Hades ang Mycona. So, bakit siya biglang pumunta dito? Ano sa tingin mo? Tumulyap si Hades sa kanya ng walang imak. Dorian, Excalibur King of War, nandito ako sa utos ni Azure na palayain ang kriminal na Punisher. Pakawalan ang Punisher. Nag-iba ang ekspresyon ni Dorian nang marinig ang mga salitang iyon. At ito ang utos ni Mr. De La Cruz, sabi mo. Sa tingin mo ba ay maglalakas loob akong pekay ng Decree of Azure? Malamig na sulyap ni Hades kay Dorian. Tama na ang kalokohang ito. Gusto kong palayain mo ang lalaki. Tama. Hindi nang ahas si Dorian na sumalungat sa utos ni Azure. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ang utos, hindi niya maiwasang magtanong, ano ang nangyayari, Hades? Bakit biglang nag-utos si Mr. De La Cruz na palayain ang scum? Pagkatapos ng lahat, tinangka ni Punisher na patayin si Justin. Higit pa rito, personal na hiniling ni Justin na si Punisher ay magsilbi sa kanyang sentensya sa Northern Crimson Prison. Sa madaling salita, kung hindi ito inutusan ni Justin, si Punisher ay gugugol ng kanyang buong buhay sa Northern Crimson Prison. Hinding-hindi siya makakaalis. Kahit pagkamatay niya, ang kanyang abo ay ililibing sa ilalim ng bilangguan. Ginoo. May mga dahilan si De La Cruz. Walang pakialam na tumingin si Hades kay Dorian. May balak ka bang suwayan siya? Siyempre hindi. Mabilis na umiling si Dorian. Kahit matapang ako ng isang leon, hindi ako mangangarap na salungatin ang utos ni Mr. De La Cruz. Hindi ko lang gets. Bakit biglang nagpa siya si Mr. De La Cruz na palayain na ang scum? Hindi ko na masyadong iisipin kung ako sayo. Casual na nagsindi ng sigarilyo si Hades. Ang kailangan mo lang malaman ay hindi gagawa ng anumang bagay si Mr. De La Cruz nang walang dahilan. Siya nga pala, si M.S. Smith ay kinidnap ni
Ang mga tao ng dark web kagabi. Ano? Nang marinig ni Dorian ang balita, dumilim ang kanyang mukha. Alam na alam nilang lahat kung gaano kahalaga si Diana kay Justin. Ang dark web ay naglakas loob na lagyan ng daliri si Diana. May death wish ba ito? Tinong gumawa nito? Nahanap na ba ang pumatay? Malamig na tanong ni Dorian. Namatay siya sa mga kamay ni Mr. De La Cruz. Anyway, ang mga ito ay isang grupo lamang ng mga clown. Ang gusto talaga ni Mr. De La Cruz ay sirain ang dark web. Sabi ni Hades habang sinusulyapan si Dorian. Naiintindihan mo na ba ngayon? Ano ang kinalaman nito sa pagpapalaya sa Punisher? Tila, si Dorian ay hindi maaaring gumawa ng mga ulo o buntot sa paliwanag ni Hades, ngunit siya ay nagpasya na huwag igiit ang bagay na iyon. Hindi bale na. Hindi ko posibleng maunawaan kung ano ang nasa isip ni Mr. De La Cruz. Gusto mong makilala si Punisher, tama ba? Tundan mo ako. Sa sinabi nito, pinangunahan ni Dorian ang daan habang ginagabayan niya si Hades sa bilangguan na sinasabing kahawig ng kailaliman ng impyerno. Ang bilangguan ay nasa ganap na kadiliman. May bantay na nakatayo sa harap ng bawat selda. Habang papasok sila, mas marami ang mga bantay. Nang makarating sila sa pinakamalalim na dulo, ang lugar ay halos puno ng mga gwardya. Halos may mga gwardya na nakatayo sa bawat sulok. Lahat sila ay mabigat na armado at nag-uumapo sa pagpatay na layunin. Sir! Sir! Habang papalapit si Dorian ay malakas na sinalubong siya ng mga tanod. Buksan ang pinto ng cell 10. Utos ni Dorian. Nang matanggap ang utos, mabilis na humakbang ang isang gwardya para buksan ang pinto. Clack! Narinig nila ang tunog ng pagbukas ng pinto. Ang dumating kaagad pagkatapos ay isang kakilakilabot na baho. Sa sandaling naramdaman nila ito, sina Dorian at Hades ay likas na nagtakip ng kanilang mga ilong. Ubo. Umubo si Hades at pumasok sa selda, kung saan kumikislap ang dim light sa hangin. Sa ilalim nito, makikita ang isang dayuhang may gusot na buhok, hindi naahit na balbas at asul na mga mata na nakasquat sa isang sulok habang patuloy na bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Maraming kadena ang nakakandado sa kanyang mga palso at bukong-bukong. Ano ang binubulong-bulong mo? Matigas na sigaw ni Hades. Nanlamig ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang dayuhang nakasquat sa sulok. Nang marinig ito ng dayuhan ay inangat niya ang kanyang ulo. Sa isang iglap, isang mahina at malamig na liwanag ang bumungad sa kanila. Sino ka? Nagsalita ang dayuhan sa basag na tsinaya na may makapal na impit. Ayaw ni Hades na maabala siya. By the decree of Osiris, nandito kami para palayain ka. Natapos mo na ang iyong sentensya at maaari na ngayong maglakad ng libre. Ano ang sinabi mo? Pakawalan mo ako. Nang marinig iyon ng dayuhan ay lumiwanag ang mukha nito sa pag-irap. Joke ba ito? Gusto na ba akong palayain ni Osiris? Imposible. 3 taon na ang nakalilipas, nabigo siyang pumatay kay Osiris. Simula noon, nakulong na siya sa impyernong ito. Sa paglipas ng mga taon, tiyak na naisip niyang tumakas. Gayunpaman, anuman ang anumang paraan na ginamit niya, sa huli, hinding-hindi niya madaanan ang mga tarangkahan ng Northern Crimson Prison. Unti-unti na siyang sumuko. Sa sandaling iyon, dumating ang isang tao na nagsasabi sa kanya na gusto siyang palayain ni Osiris. Kabanata 470. Manahimik ka. Ano? Ayaw mo bang umalis? Ngumisi si Hades. Balak talaga ni Osiris na palayain ako. Nang marinig niya ang sinabi ni Hades, nanginginig na bumangon si Punisher na nakasquat sa sulok. Mukha siyang mahina, na para bang madaling ibagsak ng hangin. Gayunpaman, nanatiling matalas at mabangis ang kanyang mga mata. Sa tingin mo ba nagbibiro ako sa iyo? Malamig na tiningnan siya ni Hades. Sa tingin mo ba gagawa ako ng paglalakbay mula sa Jazza para lang magbiro sa iyo? Siya ang pinuno ng 8 Kings of War. Kung hindi dahil sa utos ni Justin, hindi sana personal na pumunta dito si Hades para palayain ang isang bilanggo kahit na number 1 sa heaven list ang huli. Ang Punisher ay nasa pangatlo lamang. Ano ang catch? Hindi naman nena si Punisher sa pahayag ni Hades. Sa 3 taong pagkakakulong niya sa lugar na ito, halos hindi niya makilala ang sarili. Bago ka umalis, gusto kang makita ni Mr. De La Cruz, sabi ni Hades. Paano kung tumanggi ako? Malamig na sagot ni Punisher. Kung gayon, maaari mong kalimutan ang tungkol sa pag-alis sa lugar na ito.
Naging malamig ang tingin ni Hades. Bago ako pumunta dito, sinabi sa akin ni Mr. De La Cruz na kapag tumanggi ka, kailangan kitang patayin. Ah, mas parang ganon. Tiyak na ganyan ang estilo ni Azure. Napangisi si Punisher nang marinig iyon. Dalhin mo ako sa kanya. Balak mong makilala si Mr. De La Cruz ng ganoon lang. Pasimpleng sinulyapan ni Hades ang preso. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Mga bantay, linisin ninyo siya. Pagkatapos, ibalik siya sa tanikala at dalhin siya sa helicopter. Naiintindihan. Sa kanyang utos, hindi mabilang na mga sundalong nakasuot ng itim na baluti ang humakbang pasulong at kinaladkad ang nakagapos na bilanggo palabas ng pinto. Maaaring nabawi ni Punisher ang kanyang kalayaan, ngunit hanggat hindi siya umalis sa Northern Crimson Prison, siya ay bilanggo pa rin doon. Makalipas ang isang oras, lumipad na ang helicopter. Pagkatapos ng mabilis na paglilinis, agad na lumipat si Punisher mula sa isang bilanggo tungo sa isang dominanteng CEO mula sa ibang bansa. Kung siya ay nakaupo sa isang first class na cabin sa halip na isang combat helicopter, maraming flight attendant ang dumagsa sa kanya na humihingi ng kanyang mga detalye sa pakikipag-ugnayan. Siyempre, kailangan muna niyang makawala sa posas at gapos. Ang amoy ng kalayaan, napakasarap. Nakaupo sa helicopter, tumingin si Punisher sa langit. Pagkatapos, humarap siya kay Hades at tinanong, "Oy, may sigarilyo ka ba? Hayaan mo akong magkaroon ng isa. Hindi para sa iyo. Manahimik ka, ang ingay mo." Inip siyang tinitigan ni Hades. "Isa pang salita mula sa iyo, maniwala ka man o hindi, itatapon kita sa helicopter na ito." Nagdududa ako dyan. Pinato siya ni Punisher ng masamang tingin. "Gusto akong makita ni Azure ng personal. Maglakas loob ka bang itapon ako sa taas na ito? Sa tingin mo ay hindi ko gagawin." Nagdilim agad ang tingin ni Hades. Hinawakan niya si Punisher sa leeg, sinipa ang pinto ng cabin, at inihagis siya palabas. Sa labas, ang malamig na hangin ay umuungol ng nakakatakot habang ito ay umiihip sa kanya. Gayunpaman, si Punisher ay nakabitin sa hangin. Kung sakaling bitawan ni Hades ang kanyang kamay, ang buhay ni Punisher ay magwawakas habang siya ay naging mga buto at alikabok. "Baliw ka. Nakakabaliw ka. Hatakin mo ako pataas." Sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang kalayaan pagkatapos ng 3 taon. Ayaw niyang mamatay ng ganon-ganon lang. "Punisher, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Wala akong pakialam kung pumangatlo ka sa heaven list sa ibang bansa. Tachania, ikaw ay isang maliit na prito. Kaya kitang patayin ng hindi man lang nagbubuhat ng daliri. Naiintindihan mo na ba?" Tinitigan ni Hades ang mga dagger kay Punisher na nasuspine sa hangin. "Kahit ano pang kalokohan mula sa iyo, at itatapon na kita rito." "Nakuha ko." "Oo. Ganap." Ang Punisher ay hindi nang ahas na makipagtalo. Sa isang iglap, itinaas ni Hades ang kanyang kanang kamay, ang humawak sa leeg ni Punisher, at inihampas ng malakas sa pintuan ng cabin ng ex-convict. Nagkaroon ng malakas na kalabog habang si Punisher ay malakas na humampas sa sahig. Humihingal. Humihingal. Napabuga ng hangin si Punisher matapos siyang hilahin pabalik. Tinitigan niya si Hades na may bakas ng takot sa mga mata. Galit siya. Galit siya. "Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng isang taong mas maluwag ang mga tornilyo kaysa sa akin. F***. Kung hindi dahil sa mga gapos na ito sa aking mga kamay at paa, tiyak na hindi ko mapapatawad ang tsinaya na ito." Makalipas ang ilang oras, bumagsak ang helicopter sa paliparan ng Jazza. Paglupag nito ay may nakaabang na itim na sasakyan sa labas. Ang nakatayo sa harap ng sasakyan ay walang iba kundi si Justin. Ginoo De La Cruz. Nang makababa si Justin mula sa helicopter, tumakbo si Hades patungo sa kanya. "Nagdala ako ng Punisher. Sige. Dalhin mo siya rito." Pili ni Justin habang tinataboy ang abo ng sigarilyo. Pagkatapos, nakita niya si Punisher na nakagapos na inihatid palabas ng helicopter ng ilang sundalong nakasuot ng itim na baluti. Kung ikukumpara sa ilang taon na ang nakalipas, si Punisher ay mukhang haggard, ngunit tila tumaba rin siya. "Sa palagay ko ay hindi masyadong masama ang pagkain sa Northern Crimson Prison." Pinutol ni Justin ang upos ng sigarilyo at ikinaway ang kanyang kamay. "Alisin mo ang gapos sa kanya." "Pero, Mr. De La Cruz." May gustong sabihin si Hades, ngunit direktang pinutol siya ni Justin. Sabi ng huli, "Huwag kang mag-alala.
Hindi siya katugma sa akin 3 taon na ang nakakaraan, at hindi pa rin siya tugma para sa akin ngayon. Oo, Mr. De La Cruz. Dahil doon, agad na nabawi ni Punisher, na pinigilan ng maraming kadena, ang kanyang kalayaan. Nang makalaya na siya mula sa mga kadena, nagulat ang lahat, ang una niyang ginawa ay direktang sumuntok kay Hades. F***, how dare you do that to me? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag iniisip ng mga tao na kaya nila akong ipaglaban. Pagkatapos niyang sabihin iyon, inihampas ni Punisher ang kanyang kamao sa mukha ni Hades. Gayunpaman, sa sandaling ginawa niya iyon, dumating ang mga tunog ng pagklik ng mga baril habang hindi mabilang na mga bala ang ikinarga sa mga armas. Itinutok ng mga sundalo ang kanilang itim na busol ng kanilang mga baril sa ulo ni Punisher. Ibaba mo ang mga baril. Pasimpleng ikinaway ni Hades ang kanyang kamay. Hindi siya natatakot sa pag-atake ni Punisher. Akala mo ba ngayon lang ako naglakas loob na suntukin ka dahil nakagapos ka? Pumunta ka sa impyerno. Ayaw ni Punisher na magkaroon ng ganitong pag-uusap kay Hades, kaya mabilis niyang pinalo ang kanyang suntok. Paano hinahayaan ni Hades si Punisher ang kanyang paraan? Bago pa man maisigawan ni Punisher ang suntok ay humakbang na si Hades at sinipa ang una sa tiyan. Sumunod, hinawakan niya ang kamao ni Punisher at pinilipit ito ng husto. Maririnig ang mga tunog ng pagbitak ng buto. Sa isa pang kalabog, lumuhad si Punisher sa harap ni Hades. Tulad ng sinabi ko, wala akong pakialam sa rangkang mo sa kalokohang Heavenlies. Sa paningin ko, wala kang pinagkaiba sa langgam. Malamig na tinitigan ni Hades si Punisher na nakaluhod sa sahig. You should be thankful na si Mr. De La Cruz ang target mo 3 years ago. Kung ako ang target mo, naging patay ka na.